Alright. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Okay. Singing is good. Amen? Maganda mga pag-aawitan. Maganda ang mga bihis natin. Pero kung wala salita ng Diyos, lahat na niya ay uwi tayong hindi kumpleto. Tama? Kumbaga sa pagluluto, ang salita ng Diyos ang pinaka-main menu. Diba? Sa isang ulam, merong magluto ka ng adobo. Kung walang toyo, hindi ka makapagluto ng adobo. Kasi yun ang pinaka-main ng adobo. Diba? Usually sa adobo ng Pilipino, toyo. Tama mga ulit? So, kung walang salita ng Diyos ay kulang. Kaya tayo ay mag-aral po ng salita ng Diyos. Pinaka-importante po ito sa lahat. Amen mga ulit? And I'm so excited this morning. Amen? Because of course, ito yung salita ng Panginoon. Amen? So, for us to study the Word of God this morning. And of course, another reason kung bakit masaya tayo ngayong umaga dahil kasama po natin yung aking kapatid sa likod, yung aking kapatid na bunso, at yung aking tatay, katabi niya. Pogi pa din ako sa kanila. Okay? Nandito sila sa teritoryo ko. Kaya ako umuwi ng Tarlac kasi sasabihin silang pogi ito. Ano? At nag-tricycle lang po sila. Tarlac City hanggang dito. Alam mo, ito po, Kapampangan po itong, Kapampangan po ito. Yung nababae po. Taga-Concepcion. Tama, Concepcion po. Concepcion. Okay? At nag-tricycle lang po sila. At hindi ko naisip gawin yun. At ayaw kong gawin. Malayo. Di bali kung nakamoto. Tama? Dapat kung nakamoto, big bike dapat para mabilis lang ang biyahe. Diba? Anyway, salamat po sa Panginoon. Amen. Kasama po natin sila ngayong umaga. Okay, anyway, tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. Tumayo po tayo lahat and let's open our Bible. Tayo po simulan na open our Bible. Okay, in the book of 2 Corinthians chapter 5. In verse 17 down to verse 18. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 down to verse 18. Okay, sige po. Nakita nyo na? Okay. Nakita nyo na po, ay basahin po natin at sundin nyo sa inyong mga paningin at nandiyan din yan sa monitor natin. Alright? Sabi ng Bible in verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. In verse 18, and all things are of God. Amen? I want you to take note that word. And all things are of God. It did not say, and some things, and few things, but it says, all things are belongs to God. Amen? All things. Ang sabi po dyan, are of God. Who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given to us the ministry of reconciliation. Tayo po muna mag-pray. Panginoon, salamat po ng marami sa oras po ito. Tulungan niyo po kami, bigyan ng karunungan, at muli, maunawaan po namin ang aming pag-aaralan. Help us, Lord, this morning, sa inyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, at muli, ang mga pag-aaralan namin ay meron po kaming matutuhan. At sa pag-uwi namin ay meron kaming mga bagay na maging batayan at mamulat kung ano ang katotohanan. Hindi ayon sa sinasabi ko, kundi ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Salamat po sa inyo mga anak. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Alright. Ang sabi ng Bible dyan, kamunin, in verse 18, and all things, okay, are of God, who what? Reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given to us, ano sabi dyan, the ministry of reconciliation. The word reconciliation, ibig sabihin, ito yung pakikipagkasundo. So, ang ating pag-aaralan ngayong umaga is paano
tayo nagipagkasundo sa Diyos. O kung paano ang tao ay napalapit sa Diyos, sa madaling salita. Kung paano ang tao ay mapalapit sa Panginoon, sa kabila ng ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay ayaw ng kasalanan, at ang tao ay binalik yung utos ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng matuwid. Kaya ang tao ay nahulog sa kasalanan. At ang Diyos ay banal, ayaw niya ng kasalanan. At ang Diyos, ang sabi ng Biblia diyan, ay siya po yung nais ng Diyos na ang tao ay makipagkasundo sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia diyan, again, sabi diyan, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself. So kung maunawa natin ngayong umaga na ang tao ay kailangan makipagkasundo sa Panginoon. Amen? Naranasan na po ba natin sa ating buhay na masira? Okay? Na mayroong isang bagay na masira sa buhay natin. For example, isang bagay na relasyon at gusto natin itong ayusin, ngunit hindi natin alam kung paano ito aayusin. Yung tipong, mga kapatid, merong away-away sa loob ng tahanan. Tipong merong tampuhan sa loob ng isang pamilya. Yung tipong may mga kaibigan, hindi na tayo kinakausap. Mga kaibigan na ayaw ka ng pansinin, kaibigan mo na ayaw ka ng kausapin because nagkaroon ng isang lamat, nagkaroon ng isang bagay na nasira at hindi alam kung paano ito aayusin. Yung tipong may mga taong nakasakit sa iyo o mga taong nasaktan ka, ngunit ayaw itong maayos. Yung tipong kahit anong gawin natin na para bang gusto natin ayusin pero because of yung kung tinatawag na lamat o yung tinatawag na gap, para bang ang hirap ayusin. Amen, mga kapatid? Alam niyo po ba na sa harapan ng Diyos, ang tao ay ganun ang kanyang kalalagayan. Mga kapatid, minsan ganito yung larawan natin, ganito yung larawan kung anong klaseng relasyon natin sa harapan ng Diyos. Na sa harapan ng Diyos, hindi lang ito tampuhan. Sa harapan ng Diyos, ang tawag ay paghihiwalay. Sa harapan ng Diyos, ang tawag, mga kapatid, is separation. Nung ang tao po ay mapahiwalay sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, paano tayo muli o paano muli ang tao ay makipagkasundo sa Diyos? Paano ang tao ngayon ay mapalapit ngayon sa Panginoong Diyos? Tandaan natin, mga kapatid, hindi ang Diyos ang nagkamali sa tao. Hindi ang Diyos ang nagkasala sa tao kung bakit napahiwalay ang tao sa Diyos. Ang tao ang pumili na lumayo sa Diyos. Ang tao ang pumili na magkasala sa harapan ng Diyos. Ang tao ang nagkaroon ng problema kung bakit napahiwalay ang tao sa piling ng Diyos. Again, hindi ang Diyos ang nagkulang sa tao. Ang tao ang nagkulang sa harapan ng Diyos. Kaya paano ngayon natin muling may babalik, paano muling may balik ng tao o may pagkasundo ng tao ang sarili niya sa harapan ng Diyos. Una-una, tingnan natin ang problema. Okay? There is a problem. Anong problema, mga kapatid? Hiwalay ang tao sa Diyos. Amen? Yan yung malaking problema. Kaya kanina, sabi ko, papaano ngayon ang tao makikipagkasundo sa Diyos na banal? At ang Diyos, dahil siya ay Diyos na banal, Diyos na matuwid, Diyos na siya po ay
perpekto at galit sa kasalanan, ayaw ng Diyos sa taong makasalanan. Amen mga kapatid? Ngayon ang problema, dahil hiwalay ang tao sa harapan ng Diyos. At ang tao ngayon ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ibig kong sabihin, isa pang problema, hindi kailanman kayang gawin ng tao na ipagkasundo ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos sapagkat ang tao ay makasalanan. Naunawan niyo po ba? At pangalawa, alam niyo po ba na walang taong gustong magipagkasundo sa Diyos? Sabi nga ng Biblia, di ba? Sa 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Mahalin natin siya sapagkat siya ang unang umilig sa atin. Meron bang tao unang umilig sa Diyos? Wala po. At sabi ng Biblia, inibig tayo ng Diyos, hindi dahil inibig natin ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ibig kong sabihin, kung initiative ang pag-uusapan, ang tao ay ayaw niya makipagkasundo sa Diyos. And because of that, that's why the Bible says in Romans chapter 3, verse 23, ang sabi diyan sa Tagalog, okay? Sa English, for all have sinned and come short of the glory of God. Ano sabi sa Tagalog? Sapagkat, ano sabi doon? Ang lahat ay nagkasala. O sa Tagalog, ito'y nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa in verse 10. Then verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, ano sabi doon? At hindi makaabot. The word makaabot, it means short. Para bang sa basketball, kahit anong tira mo, kahit anong shoot mo, hindi tumatama doon sa ring. Laging bitin. Dahil ito yung standard ng Diyos. At kahit anong gawin natin, ang sabi ng Biblia, kapatid, ay hindi umaabot, kumakapos. Kahit ang tao gumawa ng mabuti, kapos. Ang tao maging religyoso, hindi umaabot. Ang tao maging mayaman, at yun yung paraan niya para magipagkasundo sa Diyos, hindi umaabot. Sapagkat, tandaan natin, wala sa paraan ng tao, kundi nandun sa paraan ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, napakaliwanag, for all have sinned, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kalulatian ng Diyos. Yun ang problema. Lahat tayo ay nagkasala. Wala pong exempted. Tingnan po ba? At ang resulta ng kasalanan ay paghihiwalay sa Diyos. The result of being sinner and doing sin is separation from God. Ang sabi ng Bible in Isaiah chapter 59 in verse 2. Isaiah chapter 59 in verse 2. Sabi ng Bible diyan mga kapatid. Isaiah chapter 59. Ano sabi diyan? Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan o kasalanan kayo. At ang sabi, at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan, ano sabi, ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha. Ano sabi? Sa inyo. Ano kung tinasabi dito na ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo? Mga kapatid, ibig kong sabihin, upang siya iwak, ano sabi diyan? Makinig. Do you still remember when Jesus died on the cross of Calvary at nung siya ay sumigaw at ang sigaw niya, ano sabi niya? Ano sabi niya? Ilay, Ilay, sabaktani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? My God, why hast thou forsaken me? Because of that moment, that time, God the Father, hindi niya na makita
makita yung kabanalan ng kanyang anak, hindi niya na kayang tignan yung kanyang anak, sapagkat ang nakikita ng Diyos Ama noong panahon na yun ay yung kasalanan ng lahat ng tao. Kaya tinalikuran siya ng Ama noong panahon na yun. Dahil ang nakikita ng Ama ay yung kasalanan mo, kasalanan ko, na dala-dala lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen mga kapatid? Kaya sabi niya, mga kapatid sa Isaiah, di ba? Ang inyong mga kasamaan ang nagpahiwalay sa inyong Diyos. Amen. Hindi maliit na bagay ang kasalanan. At ang kasalanan, hindi ito siyang pagkakamali. Amen mga kapatid? Hindi lang ito basta mistake. Ito ay sin. Ito ay isang choice. At ito ay isang pagre-rebelde laban sa ating pong Panginoong Diyos. Naalala natin si Adan at Eva. Binigyan sila ng Diyos ng lahat. Perfect. Amen? Perfect environment. Perfect relationship. But, ano pa rin pinili nila? Sumuway pa rin sa utos ng Diyos. Na halos lahat ibinibigay ng Diyos sa kanila. Amen mga kapatid? Na sabi ng Panginoon kay Adan at Eva, malaya ninyong kakainin lahat ng bunga, maliban lang sa isang puno ng bunga na nagkakalang ng mabuti at masama. Sa oras na kainin niyo, sabi niya, siguradong kayo'y mamamatay. But because of the devil. Amen mga kapatid? Ang sabi niya doon sa babae, sigurado ba, sinabi ba ng Diyos yun na kapag kinain ninyo, mamamatay kayo? Ayaw lang ng Diyos na kainin niyo yan kasi magiging katulad kayo ng Diyos. At yung babae ay nadaya ang kanyang puso. Amen? At kinain niya. Binigay sa kanyang asawa kay Adan, kinain din ng asawa niya. Amen mga kapatid? Kaya nga nung sila'y hinanap ng Diyos, sila'y hiyang-hiya, sila'y takot na takot dahil lumabag sila sa utos ng Panginoon. Hindi, kung tutuusin, hindi malaking kasalanan ang ginawa nila. Hindi naman sila pumatay kagaya ni Cain. Ang ginawa nila, pagsuway. Pero sa harapan ng Diyos, walang maliit o malaking kasalanan. Ang 100 at piso ay parehas na pera at may halaga sa harapan ng Diyos. Amen mga kapatid? So sa pagsuway, sila ay pinalayas ng Diyos kung sa halamanan ng Eden. At ang Diyos ay nagdala ng mga anghel de la guardia upang ang tao hindi na muling makabalik sa halamanan ng Eden. At anong nangyari? Nung sila ay sumuway sa utos ng Diyos, pumasok ang kasalanan. Pumasok ang kahihiyan. Pumasok ang takot. At ang pinakahigit sa lahat, sila ay napahiwalay sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Ganon din ang mga tao. Para bang sila'y katulad ng aking cellphone na walang signal. Ano? Parang cellphone na walang signal. Kahit gaano maganda yung cellphone mo, kahit iPhone Pro Max 17 ba yan? Ano pang mga cellphone na maganda? Kay Brother Excel, ano pa? Kay Donya, yung mga tag-100,000, ano? Yung pag nasira, ang paggaway parang nagpababa ka ng makina ng sasakyan. Hindi raya. Kahit gaano maganda ang cellphone mo, kung walang koneksyon, wala ring halaga. Amen mga kapatid? And I want to tell you this morning, it is also like our life, na kahit ganon din yung buhay natin, gaano man tayo kaayos, gaano man kakilala, gaano man kalaki ang mga resources, influensya, ang buhay natin dito sa mundo. Kung wala tayong Diyos at iwalay, kulang ang buhay natin. Amen mga kapatid? Kahit marami kang pera, kung wala kang Diyos, kulang ang buhay mo. Kahit marami kang bahay, kung wala kang Diyos, kulang ang buhay mo. Kahit marami kang mga bagay na kakilala dito sa mundo, posisyon, talento, kapangyarihan, kung wala kang Diyos,
kulang ang buhay natin dito sa mundo. Dahil kung meron lang po kumpleto sa buhay natin, hindi ang pera, hindi ang kayamanan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nagbigay ng buhay natin. Kaya nga doon sa binasa natin, gusto kong maunawaan natin doon sa verse 18, ang sabi ng Biblia, and all things are of God. Lahat at lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Trabaho mo, galing sa Diyos. Lakas mo, galing sa Diyos. Pamilya mo, galing sa Diyos. Anak mo, galing sa Diyos. Pinagkakakitaan mo, galing sa Diyos. Nag-aaral ka, galing sa Diyos. Buhay mo, galing sa Diyos. Lahat ng bagay na yan, ang sabi ng Biblia, galing yan sa Diyos. Dahil ang katunayan, the reality of life, when you die, wala naman tayong ibabalik sa langit. Wala naman tayong madadala sa libingan natin. Amen mga kapatid? Anong sabi ni Job? Ubad akong dumating dito, ubad din akong babalik sa langit. Amen mga kapatid? Lahat ng bagay na meron tayo dito, hindi yan sa atin. Kaya nga sa Bible, merong itinuturo yung salitang pagkakatiwala. The word is steward or stewardship or stewarder. Tayo ginawang katiwala sa mga bagay na meron tayo ngayon. Amen? We are not the owner. We're just the stewarder. Amen mga kapatid? Yun po ang katotohanan mga kapatid. Kung walang Diyos, hiwalay pa rin ang tao. We're still hopeless, walang pag-asa. We're still helpless, walang tao makakatulong sa atin kung paano makipaibalik ang sarili natin sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen mga kapatid? Para bang tayo nabubuhay lang dito sa mundong nabubuhay na walang Diyos at mamamatay na tuluyang mapapahiwalay sa harapan ng Diyos. Walang pag-asa. But I want to tell you this morning, kung mayroong problema, katulad ng buhay natin, may mga problema tayong nararanasan. Laging may solusyon. Amen? Ano ang solusyon? Number 2, ano ang solusyon? Kanina, nakita natin ang problema. Anong problema? Hiwalay ang tao sa Diyos. At nakita natin, walang taong nag-isip na siya'y magipagkasundo sa Diyos. Tama mga kapatid? Pero itong nakakatuwa. Ano ang solusyon? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Sinong nagkasala? Ang tao. Sino dapat ang humingi ng tawad at lumapit at magpakumbaba? Ang tao. Ngunit one of the character ng tao, mayabang, mapagmataas. Salamat na lamang sa Diyos na meron tayong Diyos na mayaman sa pag-ibig. Amen mga kapatid? Na sa kabila ng tayo'y makasalanan, sa kabila ng tayo'y walang pag-asa, at nakita ng Diyos, wala tayong paraan, at kahit anong gawin natin, hindi yun ang paraan para tayo manumbalik sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Siyang gumawa ng paraan. Amen mga kapatid? Ito ang pinakamakapangyarihan na nananais ng Diyos na ibahagi sa atin ngayon. Na sabi ng Biblia sa verse 18, and all things are of God. Ano sabi? Who hath reconciled us to Himself. Para bang nakakatawa, di ba? Amen? Na ang tao ang na-open sa Diyos. Kailangan ng tao magsumuyo sa Diyos. Kailangan ng tao, mga kapatid, ang magbigay ng peace offering sa Diyos. Pero baliktad, ang Diyos ang gumawa ng peace offering. Ang Diyos ang sumuyo sa tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen mga kapatid? Nakita ninyo? Nakakatawa, di ba? Tayo ang hiwalay sa Diyos. Ngunit ang Diyos ang gumawa ng paraan. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ano, sabi ng Bible dyan, sa verse 18, who hath reconciled us to Himself, ipagkasundo niya ang tao sa kanyang sarili. Nakakatuwa, anong isipin ano? Pinagkasundo ng Diyos ang tao sa kanyang sarili.
Amen mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 5 and verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen mga kapatid? Na kayo na lamang pinagkatagubilin ng Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin, bagamat tayo makasalanan, si Kristo'y namatay para po sa atin. Naalala niyo ang kwento ng isang prodigal son, na isang anak na rebelde, anak na lumayo sa Panginoon, na inisip mamuhay ng sarili na malayo sa kanyang ama. Inubos niya lahat ng kanyang kayamanan. Ngunit sa kanyang pagpili, nagkamali siya. Nasira ang kanyang buhay. Amen mga kapatid? Ngunit, nung napagtanto niya na siya po'y nagkamali sa kanyang desisyon, nagkamali sa kanyang ginawa, anong sabi niya? Ako'y babalik na lamang sa aking ama. Siya'y nagdesisyong bumalik sa kanyang ama. At sa kanyang pagbalik, tandaan niyo, hindi siya tinaboy ng kanyang ama. Amen mga kapatid? Hindi siya pinagalitan ng kanyang ama. Bagkus, yung kanyang ama ay tumakbo, niyakap, tinanggap yung kanyang anak na lumayo, namuhay ng makamundo. Alam nyo, ganun din po mga kapatid, ang tao sa harapan ng Diyos. Amen mga kapatid? Ang Diyos ay laging naghihintay upang ang tao ay bumalik sa Diyos. Ang tao ay manalig sa Diyos. Ang tao ay kilalanin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos po ay hindi naghihintay para parusahan ng tao. Naghihintay ang Diyos para patawarin tayo. Again, I wanna take that note again. Hindi naghihintay ang Diyos sa tao para parusahan ng tao. Naghihintay ang Diyos para patawarin ng tao. Amen mga kapatid? Si Kristo ang pinakasentro ng lahat. Pinakadahilan kung bakit ang tao ngayon ay pwedeng manumbalik sa Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 3 in verse 18, atin pong buklatin mga kapatid. Christ suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. Batawan na rin in Tagalog. Okay? Sa Tagalog mga kapatid. Ang sabi ng Bible dyan, sa 1 Peter chapter 3 in verse 18. Ang sabi ng Biblia dyan. Okay? Again, I wanna take note the word once and the word minsan. Importante ito. Sabi ng Bible dyan, sapagkat si Kristo man, ano sabi? Ay nagbata o naghirap. Ano sabi dyan? Ring minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo ay madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman. Ngunit, ano sabi dyan? Binuhay sa Espiritu. Ulitin ko. Ang sabi ng Biblia, sapagkat si Kristo man ay nagbataring, ano sabi dyan? Minsan. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, dito sa Hebrews chapter 7 and verse 27. Hebrews chapter 7 in verse 27. Ang sabi ng Biblia dyan, na hindi nangangailangan araw-araw maghandog ng hain na gaya niyong mga dakilang saserdote. Una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagkat, ano sabi? Ginawa niyang minsan, ano sabi dyan? Magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili sa lumang tipan. Ito mga saserdote, sila'y pumapasok sa templo, nag-aalay ng handog, at taon-taon ginagawa nila ito upang pansamantala mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Ngunit nung si Yesu Kristo, mga kapatid, siya yung isang huling tupa na inihain ng kanyang sarili. Nung siya'y nabayubay sa krus, sabi ng Biblia, yung templo ay merong curtain, yun ay nahati sa gitna. Ito'y sumisimbolo na ang tao na hindi na kailangan magandog taon-taon. Ang tao hindi na kailangan parusahan ang kanyang sarili taon-taon. Ang tao hindi na kailangan sa
nasasaktan ang kanyang sarili taon-taon sapagkat ginawa na ni Jesucristo na minsan ihandog ang kanyang sarili para sa lahat ng tao. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 10 verse 10. Okay? Hebrews chapter 10 verse 10. Nakikita po ninyo mga kapatid? Ang ating pinag-aaralan ay may batayan. Ang ating pinag-uusapan ay meron tayong pamantayan. Hindi ito basta paniniwala. Hindi ito basta naging kinagisnan natin. Ito ay ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Kasama ng Bible in verse 10. Sabi diyan, sa kaloobang iyon, tayo pinaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Amen mga kapatid? Amen. Sabi ng Bible in Hebrews chapter 9 and verse 28. Hebrews chapter 9 and verse 28. Hebrews chapter 9 and verse 28. Ang sabi ng Biblia ay gayon din naman si Kristo. Ano sabi? Na inihandog na minsan upang dalhin ang mga makasalanan sapagkat walang taong perpekto, walang taong matuwid, walang taong walang kasalanan. Kaya sabi, inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisampalataya sa Kanya. I want to take note that word ay gayon din naman si Kristo na inihandog ng minsan. Amen? In Romans chapter 6, in verse 9, nasabi ng Biblia dyan, na nalalaman natin na si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay. Ano sabi? Na hindi na mamamatay. At ang kamatay hindi naghahari sa Kanya. Verse 10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay ikinabubuhay, ano sabi diyan? Ng Diyos. Amen mga kapatid? Kung ating pagbubulay-bulayan, kung ating pag-iisip-isipan, mga kapatid, sa mga talatang yun, itinuturo na si Kristo ay namatay ng minsan isang beses. Amen mga kapatid? Amen. Para po sa lahat. Hindi po namamatay si Kristo taong-taon. Gaya ng paniniwala ng maraming iba. Gaya ng paniniwala ng ibang tao. Lalo na kapag dumadating yung Semana Santa, taon-taon namamatay si Kristo. Bakit? Kailangan bang bayaran ni Kristo ang ating kasalanan taon-taon? Kulang pa ba ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kung bakit marami mga tao ang ginagawa nila, lalo na sa lugar namin, they were so very devoted, napapanata, sinasaktan ng kanilang mga sarili, inaampas ng kanilang mga likod, taon-taon ginagawa nila yun. Pero nais ko kong sabihin, ayon sa mga binasa natin, hindi na natin kailangan gawin yun. Hindi na kailangan gawin ng tao yun. Sapagkat meron na nagpanitensya, meron na nagbayad ng ating mga kasalanan, meron na nagdusa sa ating mga kasalanan. At sabi ng Biblia, si Jesus ay namatay ng minsan para sa lahat ng tao. Para bang sinasabi natin, kulang pa ang ginawa ng Panginoon? Para bang sinasabi natin, hindi pa sapat ang ginawa ng Panginoon? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, si Jesus ay nasaktan, ipinako, namatay ng minsan. Magaling pa ba tayo sa Diyos? Marunong pa ba tayo sa Diyos? At sabihin natin, kulang ang kanyang ginawa? Amen mga kapatid? Kaya maliwanag, di ba, sa binasa natin sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong gawin ng taong pilitin, sikapin ang kanyang sarili, may pagkasundo niya ang kanyang sarili sa Diyos, imposible kung wala ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Mahirap mamuhay sa isang bagay na walang batayan. Mahirap mamuhay sa isang bagay na walang pamantayan.
Amen mga kapatid? Ito'y ating ipinapangaral. Ito'y ating itinuturo sapagkat yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ayon sa mga binasa natin kanina. Amen po ba? Amen. Naunawa niyo po ba mga kapatid? Amen. Kung sinabi ng Diyos, sige anak, kulang pa yung ginawa ko. Taon-taon, ituloy mo. Kahit ako, magpipilitan siya. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kung sinabi ng Panginoon, sige anak, taon-taon, sugat-sugatan yung likod mo. Kahit ako magsusugat sa likod. Kung sinabi ng Diyos, sige anak, taon-taon, pag Semana Santa, magbuhat ka ng krus. Kahit ako magbubuhat ng krus. Pero wala sa Biblia na kailangan taon-taon, gawin natin yun. Amen. Sasaktan lang natin yung sarili. Amen mga kapatid? Kung mahirap gawin ang isang bagay, kahit kinabistan natin, salamat na lamang sa Diyos. In John chapter 8, in verse 32, kung makikilala ninyo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. At ang katotohanan in John chapter 14, verse 6, ang sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, at ako yung buhay. At walang sino man ang paroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen mga kapatid? Hindi ito laban sa atin. Ito'y paalala sa atin. Upang maunawaan natin na itong bagay palang ginagawa natin ay ginagawa natin ng labag at laban sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi pa ba tayo masaya na namatay na si Jesus para sa atin? Amen? Na siya namatay ng minsan para sa atin. Na si Jesus ay walang kasalanan. Amen? Pero siya ang pinarusahan para tayo ay kanyang patawarin. Amen? Si Jesus ay walang kasalanan, pero siya ang pinarusahan upang tayo ay bigyan ng kapatawaran. Hindi lang tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng siya'y namatay sa krus. Alam niyo anong ginawa niya? Ibinalik pa niya tayo. Pinagkasundo pa niya tayo sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? And because of what Jesus did on the cross of Calvary, what is the result? Anong resulta? Ang sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 5, in verse 17, mga kapatid, therefore, if any man, sabi diyan, be in Christ, he is a new creature. Amen? Merong problema, merong solusyon, merong resulta. Amen po ba? At kailangan natin maunawaan doon sa solusyon. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Namatay sa lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen? Ang kailangan gawin na lamang ng tao, mga kapatid, ay isang palatayanan yung ginawa ni si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nabuksan ng tao ang kanyang puso. Tanggapin niya si Kristo sa puso niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? Naibigay yung buong pagtitiwala. Bakit? Pag sumasakay ba tayo ng bus, kilala ba natin yung driver? Bakit sumasakay tayo? Pinagkakatiwala natin yung buhay natin dun sa driver. Kapag bago sumakay ba tayo ng aeroplano, kilala ba natin yung piloto? Bakit pinagkakatiwala natin yung buhay natin dun sa piloto? Bakit pag sumakay ba tayo ng barko, kilala ba natin yung kapitan ng barko? Bakit pinagkakatiwala natin yung buhay natin doon sa barko, kapitan ng barko? Na pinagkakatiwala natin at naniniwala tayo na kaya tayong dalhin doon sa pupuntahan natin. Amen po ba mga kapatid? Alam nyo, sana ganun ang gawin ng tao. Ang Diyos ay nagsabi, kung kikilalanin natin siya, kaya tayong dalhin sa langit. Kaya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi ba mas lalo natin ipagkatiwala ang buhay natin sa Panginoon? Sapagkat siya yung may alam ng buhay natin, siya yung may likha sa atin, siya yung nagbigay ng lakas natin. Dapat mas lalo natin ipagkatiwala na kaya tayong iligtas ng Diyos doon sa tiyak na kapamakan sa impyerno at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at meron tiyak tayo patutunguhan doon sa langit na bayan. Amen mga kapatid? And what is the result? If we will do that, sabi diyan, anong resulta? Meron tayong bagong buhay at bagong relasyon. Amen mga kapatid? Bakit bagong buhay? Sapagkat ang buhay natin dito sa lupa may hangganan.
our life in this earth is so short. Meron pa daw mas maiksi sa short, brief. Life is brief. Tama ba? And the problem, that life is short or brief. The problem is this, is uncertain. Okay lang kung maiksi ang buhay, basta alam natin kailan matatapos. Alam natin meron petsa kailan ito mamamatay. Para makapagpaalam tayo, makapaganda tayo. Pero ang katotohanan, maiksi na lang ang buhay dito sa mundo at yung buhay dito sa lupa, hindi pa natin nalalaman kailan ito matatapos. Amen mga kapatid? That's why when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, yung kanyang pangako, binigyan tayo ng bagong buhay. Na yung buhay na yun ay doon sa langit na bayan at yung buhay na yun ay yung buhay natin dito sa lupa na maiksi, na walang nakakaalam, and especially yung buhay dito sa lupa na magulo, sira, ay aayusin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Biblia dyan, anong resulta? Binigyan tayo ng bagong buhay at bagong relasyon. Amen? Hindi lang basta, not just to improve this life, but what kind of life na binigay sa atin? A transformed life. Amen po ba? Bagong buhay. Hindi lang in-improve yung buhay, kundi bagong buhay. Amen? Bagong ikaw, bagong pagkakilala. He gave you a new identity. Sino ka na ngayon? Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Amen. Hindi ka na John chapter 8 verse 44 na anak ng Diablo. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos in John chapter 1 and verse 12. Amen po ba? Amen. He gave us a new identity. He gave us a new position. Right standing in the sight of God. Sa harapan ng Diyos, tayo ngayon ay matuwid. Tayo ngayon ay sinless. Tayo ngayon ay perfecto. Amen po ba mga kapatid? That when God the Father titingin sa atin, hindi niya na nakikita yung kasalanan natin. Ang nakikita niya ngayon mga kapatid, ay yung kabanalan, yung righteousness ng kanyang anak na i-impute po sa atin. Kaya sa harapan ng Diyos, matugid tayo. We are justified by faith. Amen? Pinaging banal. And He gave us a new relationship. It means we have a new access to Him. Dati, nung hindi pa tayo anak ng Diyos, wala tayong access sa Kanya. Kahit mag-pray ka na mag-pray, kung hindi ka ng anak ng Diyos, wala yun, hindi pakikinggan ng Diyos yun. Wala tayong access sa Panginoon. Kahit anong gawin natin, paghihirap, kahit anong gawin natin, na tingin natin ay isang religious practice sa buhay natin, hindi tayo anak ng Diyos, walang access tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Because the Bible says in John chapter 4 and verse 24, God is a Spirit. Kaya nga sa Biblia, ang Diyos ay hindi bato. Ang Diyos ay hindi kahoy. Ang Diyos ay hindi simento. Ang Diyos ay hindi gito. Ang sabi, ang Diyos ay Espiritu. At kailangan kung ang Diyos ay Espiritu, ang mag-a-access doon, ang magkikipag-communicate doon, ay kailangan Espiritu din. Naman po ninyo, hindi pwedeng laman. Kung sabi ng Bible, the flesh is against to the Spirit. And the Spirit is against the flesh. They are contrary to each other. Paano tayo nagkaroon ng access? Because when we accept the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit comes to us. Amen. At yung banal na Espiritu, yun yung nag-access doon sa Diyos na Espiritu. Amen po ba mga kapatid? Kaya ngayon, pag nag-pray ka na, pinapakinggan ng Diyos. Amen? May mga problema ka, alam ng Diyos yan, ibigay mo sa Kanya. Tama po ba mga kapatid? Meron tayong bagong buhay. Meron tayong bagong relasyon sa harapan ng Panginoon. If you remember the life of Zacchaeus, sino siya? Even though maliit na tao, sino siya? Mandaraya, tax collector, makasalanan, galit ang mga tao sa kanya. Bakit? Dinadaya niya yung buwis. Naniningil ng higit ng higit. And that is what exactly happening into our country.
Sa Biblia pa lang may mandurugas na Di ba? Naniningil, doble kung maningil. Lalong naghihirap ang mga tao. Ay mga tao, galit sa kanya. Pero, listen to this. Nung nakilala niya ang Panginoong Jesucristo, nagbago ang buhay niya. Amen mga kapatid? Kaya nangako siya, di ba, sa Panginoon, sige, lahat ng mga nadayaan ko sa amin, ibabalik ko ng doble. Tama po ba? Biglang nagbago ang puso niya. Binalik niya yung mga ninakaw niya. Nagbago ang buhay niya. Amen mga kapatid? Listen to this. When we encounter the Lord Jesus Christ, the result is life changing. Life changes. It means, ang tunay na pagbabago sa buhay ng tao, yung makilala niyang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Amen po ba mga kapatid? Makilala niyo ang Panginoon bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Dahil yun ang purpose kung bakit sinugo ng Diyos si Jesus. Upang ang Diyos magkaroon ng dahilan ang tao ibalik sa kanyang sarili. Amen mga kapatid? Ibalik sa kanyang sarili. Kaya sabi sa verse 17, mga kapatid, therefore, if any man be created, sabi doon, he is a new creature. Again, if we have Jesus sa buhay po natin, in our lives, dapat makita yung tunay na pagbabago sa buhay natin. Amen mga kapatid? Ako, nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. Binago ng Diyos ang buhay ko. Tama? Ayan, yung aking kapatid, witness siya, anong klaseng buhay meron kami doon sa Ribis. Hindi marangya. Maga pa lang, maingay na. Bakit? Lola ko pa lang. Ano? Yung lola ko pa lang, kumbaga sa manok, pag naner mo na talagang dire-diretso yun. Walang preno yun. Magulo, barkada. Natutong uminom. Yung mga tito ko lasinggero. Ha? Pag nag-away, nag-inom silang dalawa. Pag nag-away, sila din dalawa, nagsusuntukan. Ganun ang buhay namin doon. Pero salamat nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Amen po ba mga kapatid? Yung mga barkada ko doon, alam nyo, ako nung natuto kong manigarilyo, tinuro ko silang manigarilyo. Tanungin mo sila, Jomar, sila Makma. Sasabihin nila, ikaw nagturo sa amin, ngayon. Hindi na namin matanggal. Walang Panginoon. Tama? Hindi marami ang buhay namin. Magulo. Pero salamat, ang Diyos ang nag-aayos ng buhay. Amen mga kapatid? Kung hindi ko nakilala ang Panginoon sa buhay ko, hindi ko alam kung anong buhay meron ako ngayon. Tama po ba? Ilan anong buhay meron ako ngayon? Baka sakit na rin ako ng ulo sa lugar namin, yung sarilis, di ba? Baka pipinitensya na din ako. Ano? Hindi ko alam. Pero alam isa sa pinagpapasalamat ko, nakilala ko ang Diyos. Alam nyo, kung makilala niyo ang Diyos sa buhay ninyo, si Jesus ang kasagutan ng lahat ng problema niyo. He is the answer of everything. Amen? And if you acknowledge that you are saved, kinikilala mo na ligtas ka, dapat makita yung pagbabago. Again, I want you to take this note. Ang tunay na anak ng Diyos ay makikita sa Kanya ang pagbabago at hindi pabago-bago. Tama? Kailangan hindi lang pabago-bago. Ngayon matapat ka, bukas hindi mo. Ngayon faithful ka, susunod rebelde ka na. Ngayon okay ka, susunod hindi ka. Hindi ganun. Kailangan makita sa iyo ang tunay na pagbabago ng buhay. Because importante yung makita yung tunay na pagbabago ng buhay natin, mga kapatid. It is because meron kayong planong Diyos sa buhay natin. Number 4. Lastly, not only the result, at nung binago na tayo ng Panginoon, mga kapatid, this is now the mission.
Ito yung inyong mission natin. Ano yun? Tayo ngayon ay mga ambassador ng Panginoong Jesucristo. Remember, ang Panginoon, nung nandito siya, siya yung naging tagapamagitan, mga kapatid, ng tao at ng Diyos. Amen? He is the mediator. Now, ang ating Panginoong Jesucristo ngayon, wala na dito sa lupa. Nandun na siya sa langit. Nung niligtas tayo ngayon ng Panginoon, ang mission ngayon natin, tayo ngayon ang maging mediator, tagapamagitan, o maging gamitin ng Diyos upang ipagkasundo natin yung mga tao walang Kristo sa puso at dun sa Diyos na banal. Sa pamamagitan ng ano, mga kapatid, in verse 19-20, sa pamamagitan ng pagiging ambassador. Ano ba ang ibig sabihin ng ambassador? Ibig sabihin ng ambassador, mga kapatid, kumakatawan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid? Ipinakikilala natin ang Panginoon. Ipinapahayag natin yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakita natin yung kanyang dakilang pagmamahal sa mga taong walang Kristo sa puso. Yun yung trabaho ng ambassador. Amen? Tagakatawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay namamagitan, nagigipagkasundo sa bawat mga taong walang Kristo sa puso sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang mensahe. Pinapakilala ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung magiging trabaho natin ngayon. Yun yung magiging mission natin ngayon. Do you still remember the story, mga kapatid, the Samaritan woman na isang makasalanan ng Panginoon, mga kapatid, ay nagpahinga doon sa Jacob's well at umalis ang kanyang mga alagad para bumili ng makakain. At nung dumating ang isang Samaritanong babae, ay nagkaroon sila ng conversation. Amen, mga kapatid? Ang sabi ng babae, wala akong asawa. Ang sabi ng Panginoon, tama, sinabi mo wala kang asawa kasi meron kang 5 kinakasama at lahat ng yun ay hindi mo asawa. Amen, mga kapatid? Ngayon, nung bumalik ang mga alagad, nagtataka sila. Bakit isang Hudyo ang Panginoong Jesucristo ay nagkikipag-usap sa isang babae Samaritana na mga Samaritana o Samaritano ay mababang uri ng tao sa kanila na hindi sila pwedeng magipag-usap. Pero, yung conversation na yun, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon yung kanyang sarili. Nasabi niya, kung sino man ang iinom ng tubig na iniinom mo ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang iinom sa tubig na inaalo ko ay hindi na muling mauuhaw. Amen? Tinutukoy niya ang kanyang sarili. Kung sino mang tao kikilala sa kanyang sarili, makakaranas siya ng tunay na satisfaction sa kanyang buhay. Amen? At lahat ng naunawaan lahat ng babae sa Samaritana na yan, anong ginawa niya? Hindi siya nanahimik. Hindi niya sinikreto. Tumakbo siya sa sarili niyang bayan. At sabi niya sa mga tao, come! Halika kayo, tignan natin yung isang tao doon. At dahil sa kanya, anong ginawa? Maraming mga taong naniwala. Amen, mga kapatid? Maraming mga taong naniwala doon sa babaeng Samaritana na yung tinutukoy niya ay isang anak ng Diyos. Hindi perfecto itong babaeng Samaritana, makasalanan, pero ginamit siya ng Panginoon. I'll tell you this morning, makasalanan tayo, yes, we're not perfect. Pero nakilala natin ng Panginoon, pwede tayo ngayon gamitin ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Pwede tayong gamitin ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Ipakita natin kung paano ka binago ng Panginoon. Ipakita mo, amen, mga kapatid, kung paano maminahal ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Hindi natin kailangan maging perfecto. Hindi tayo perfecto. Pakita mo lang na willing ka magpagamit, gagamitin ka ng Diyos. Amen po mga kapatid? You don't need to be perfect para gamitin ng Diyos. You just need to be willing. And God is willing to use you. Amen po ba mga kapatid? Kaya ngayong umaga, as we close, tayo ba ay kasundunan ng Diyos? Ikaw ba ako ay kilala mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Meron ka na ba ang relasyon sa Panginoon? Bilang miyembro, what is our mission? To be a mediator now.
to be ambassador of Christ. To be accept, yung sabi ng Bible, the ministry of reconciliation. Ikaw ngayon, sa bawat pagpapakilala mo sa ibang tao patungkol kay Kristo, ikaw ang ginagamit ng Panginoon para pinapakilala mo sila doon sa Diyos na may alam sa kanila. Amen po ba mga kulit? At mas magandang gamitin kung alam nyo kung ano po yun, yung buhay nyo. Na ipakita nyo na talagang binago kayo ng Panginoon. Kung hindi nyo pa nakikilala ang Panginoon, sabi ng Biblia, in John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Again, walang nakakalam ng bukas. Amen mga kapatid? Katulad ni Nicodemo, na sabi ng Panginoon sa kanya ni Zacchaeus, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung di mo patiyak na sa langit pupunta, buksan mo ang puso mo, kilalanin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. At dahil mo sabihin, ang pangako ng Diyos, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid? Ikaw naman ng palataya, your job ay maging ambassador ng Panginoon. Tagapagpakilala kung sino ang Diyos, kung sino ang tao sa harapan ng Diyos, at kung sino ang Diyos para sa tao. Amen? Yun ang the ministry of reconciliation. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin na sa Panginoon. Ayaw, kung tayo naintindihan, ngayong umaga, tayo pong manalangin. Let's pray. Dakilan namin Diyos, na banal at mapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa umaga nito. Salamat po sa inyong mga salita na aming po napakinggan. At habang ating mga ulo na katungo, mga mata na kapitid. Once again, marahil ang salita ng Diyos ay naunawaan natin ngayong umaga. Marahil ang salita ng Diyos ngayong umaga ay naging pagpapala po sa atin. Na ikaw na mananampalataya, ay naunawaan mo. Na ikaw ay isang ambassador ng Panginoon, tagapagpakilala sa buhay ng ibang tao kung sino ang Diyos para sa kanila. At makita sa buhay mo na ikaw ay tunay na binago ng ating Panginoon Jesucristo. Kung panalangin mo ngayong umaga, Panginoon, gamitin niyo po ako to be a ambassador of Christ. Gusto mo ipakilala ang Diyos sa buhay ng ibang tao. So that kagaya ko, Panginoon, ay nakilala ko si Kristo, naligtas. Gusto ko rin ako gamitin ninyo. And that is my mission. If that is your prayer, would you just come? Pwede ka lumapit sa unahan at manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Kasi po, anything that you wanna come forward, marahil ngayong umaga, hindi mo pa kilala si Kristo. At nais mo siyang tanggapin sa buhay mo. Nais mo siyang makilala sa buhay mo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. At sa mga pinag-aralan natin, naway naunawaan na ang tao ay hiwalay sa Diyos. Ang tao ay wala akong magagawa para iligtas sa kanyang sarili. Sapagat ang lahat ay nagkasala at hindi makabot sa kalulatian ng Diyos. Hindi pa uli ang lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Sinugo niya kanyang bugtong na anak bilang upang ipagkasundo kanya sa harapan ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, buksan ang iyong puso, tanggapin si Jesus sa puso mo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Sampalatayanan mo siya sa puso mo na ikaw ay walang magagawa para iligtas mo ang sarili mo, kundi si Kristo lang ang paraan upang ikaw ay makatiyak ng buhay na wala. Yun lang ang paraan. Yun lang ang paraan. There is no other way going to heaven maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Panginoon Diyos, salamat po ng marami ngayong umaga. We thank you, Lord, for reminding us patungkol, Panginoon, na kami ay makasalanan, iwalay po sa inyo. Pero salamat, Panginoon, sinugo niyo si Kristo upang magpagkasundo niya kami sa inyo, Panginoon. Now, our mission, kami naman ang gamitin ninyo upang sa ganun, ipakilala kayo, Panginoon Jesucristo, sa maraming tao na kayo ang nag-iisang paraan ng kaligtasan. Salamat po sa mensahe. Palayan niyo po kami. Salamat po, Panginoon, na naunawa namin na kung wala kayo, walang halaga ang buhay namin na meron kami ngayon, Panginoon.
Dahil sa inyo, kung bakit kami nabubuhay. Kung wala kayo, walang halaga, walang sese ang ginagawa namin. Kulang ang buhay namin sapagkat kayo ang kumpleto ng buhay namin, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa bawat isa. Palayan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated and now take your seat. Okay, tayo po yan.